Alright? As far as the FPCP is concerned, yung first meeting, si Chairman Pip ang umupo. Okay? At ang in-address ni Chairman Pip, yung urgency ng film preservation. Okay? Yung film preservation. Yung to save old films. Sabi niya na ang dami-dami old films, hindi masaydahin at wala tayong equipment at napakamahal gawin niya. At alam mo naman, MJ, ang importansya ng saving these old films. Kapag nawala ilang old films nito, nawawala yung tradition natin. And, lo and behold, the first thing said, I'm gonna help you. Okay? I will try to find ways and means of gathering of getting the equipment we brought over here and purchased so that we can preserve the old films here in the country, hindi na natin ipapadala abroad. And that matters a lot. That matters a lot. Because it also makes the preservation of old films much more cost efficient and for producers to be more enticed, okay, to surrender their films for digitization and restoration. Ikalawa, pinag-usapan namin yung eskalado ng industriya, okay, high price of cost ng tickets, okay, low participation and performance ng mga audience na manood ng sine. And the first thing is, let's sit down and find a solution to this. Okay? Let's sit down and find a solution to this problem. Mauupo ang mga theater owner at ang mga producer and let's find a common ground in which both the producer and the theater owner can talk and we can find the right pricing for tickets. Okay? Tapos, MJ, maganda pa nito, may ginawa kasing survey ang NFPCP, nagpa-research kami. We're going to release the results of this research by the end of the month. And we're also going to present it to the First Lady. Ito yung assessment kung bakit mababa ang mga nanonood ng pelikula. Okay? And this is a result of the post-pandemic situation. Nag-iba ang pananaw ng mga tao kung paano sila manonood ng sine, magkano ang gagastusin nila, at ano yung benefits ng streaming over watching cinemas. Okay? So, i-represent din namin ng First Lady. And then thirdly, ang gusto ng First Lady is ma-improve yung quality ng ating pelikula. Ano raw ang kailangan para ma-improve, para maging hindi ito, trabaho lang ng gobyerno, trabaho ito ng industriya. Hindi ba? It must be the producers who do better works. Na ang katanungan is, MJ, siguro nabasa mo yan, may lumabas yan sa social media na may nag-comment na the Philippine movie industry is dying, di ba? Tapos ang sagot ng isang tao, let it die. Di ba, bakit gano'n ang attitude? Di ba, bakit gano'n ang attitude ng Pilipino tungkol sa mga pelikulang Pilipina? Sino ang may kasalanan? Ang producer ba? Ang audience ba? Ang mga director? Kailangan natin masalimuot na pag-aaralan para maiba natin. At kung tatanungin mo ako, MJ, ang ano dyan is edukasyon. Ang basic and dense edukasyon. At higit sa lahat, para ang tao mabayad ng 400 pesos, the movie be worth 400 pesos. Okay? It better be worth 400 pesos because for 400 pesos and you're a minimum wage earner of 600 pesos a day, hindi ka talaga manonood ng sine. Diba? Hindi ka talaga manonood ng sine. So, hanapan natin ng paraan, hanapan natin ng solusyon. Yun ang gusto tumulong ang First Lady na maparaanan para mabuhay muli ang industriya. We really appreciate the initiative. And we appreciate all the initiatives, not only from the government, but also from the private sector in wanting to help the industry. Because we cannot solve this by ourselves or just depending on the government alone. We also have a responsibility. So that answers your question. Thank you. Follow-up dun sa mga equipment. Magkano po ba yung equipment na pinropose natin to get those so we can preserve our classics? And how cost efficient is cost efficient if we do it na here? And last na lang po, so saan natin pinapadali yung mga film to have them preserved and restored? No, kasi ganito depende yan doon sa state ng pelikula May mga pelikula na talagang kulang na lang manuray-muray ng negatibo dahil hindi sa properly na isa at itikos na preserve, no? Yung mga ganun talaga, dead my film na. Okay? Dahil wala na yung negatibo, hindi na talaga sa ma-restore. Now, how much does it cost? A lot, millions of pesos. Usually, the average cost is about 2.5 to 2.5 million to restore a film. Pero remember, NJ, if you restore a film, walang return of investment yan. Okay? Dahil archival na lang yan.
Kahit ipalabas mo yan, hindi mo naman na-recovery po nila yan. Pinapalabas mo na lang yan ang archival purposes. So, talagang it is really for historical purposes that you restore a film. Diba? I'll give an example, MJ. This coming September, isa-celebrate natin ang 100 years ni Eddie Romero, okay? As a national artist, 100 years old siya. Alam ba, MJ, na yung mga major na movies niya, maliban sa ganito kami noon, paano ka ngayon, yung ibang movies niya, wala na. Hindi na ma-respect. National artist yan. Mabuti yung dalawang national artist, yung Bona, ni Nora Honor at ni Lino Guapay, papalabas kan. Ang nag-restore niyan, isang foreign company, Carlota Films. Di ba? Dahil ganun kamahal, magpaano, hindi mo naman pupwede sa mga producer natin na mag-restore kasi na, hirap na hirap din sila sa negosyo. Di ba? So dito pwedeng tumulong ang gobyerno at dito tumulong ang ibang private sector para tulungan ang financial ko na. Mas mura ba ang gagawin mo dito, dihamak na mas mura. Dihamak na mas mura. Okay, so kailangan natin yan. Thank you. Thank you for sharing. Best of luck. Thank you. Thank you, Ate Jay. Ang next question, sabi na ni Juliani, in-store natin sa Bantay Bahay. Miss, ready ka na? Ready na siya, no? Alan Jonas, Ano ko dyan? Hi, Derek. Si Pepe tatanungin ko, ikaw, sorry. Question mo. Ayan, Pepe. Oo, how does it feel na? Na meron kang pelikula, ikaw talaga yung bidang-bida, sabi nga Derek, ikaw talaga yung, you are the entire movie, sabi niya kanina. So, how does it feel? Tapos, matatakot ba talaga kami sa horror film na to? Ayun, nagkwento ka about it. Masaya ako na sa lahat kasi ilang taon din namin inabangan kasama ni Direk yung pagpapalabas ng pelikulang ito. So ito, finally, papalabas sa May 1. And I would say na naging pamilya kami ni Direk na hindi lang din ako may mga kasama kami dito, si Carl, si Johannes, si Melissa na nasa ibang bansa na. So apat talaga kami dito. Kasama si Rolando Inocencio, si Rox Peroli, yung pa isa. More than matakot, I think we hope na maligayahan kayo at matawa kayo sa mga pinagagawa namin sa pelikulang ito. Kasi horror comedy naman siya. And I would just like to say na I'm very grateful kasi si Direk Joey, bukod sa naging kaibigan mo siya sa pelikulang ito, I can say without bias na yung sistema niya ang pinakamagandang naranasan ko. Hindi lang sa pandemic, outside pandemic. Nag-start kami ng 10 p.m. lagi, tapos natatapos kami ng, kung hindi 10 p.m., mas maaga pa. Sobrang smooth ng sistema niya, sobrang ganda ng pre-production na I hope maraming production ang mahawa or gumana sa ganitong sistema. Kasi sa ginawa niya, we can say na kaya pala, walang excuse, kaya pala basta maganda yung production. Kaya I'm very grateful na nakatrabaho si Direk Joey. At sana makatrabaho ko ulit. Wow. So nilalahat mo ba ang lahat ng director, Pepe, na si Direk Joey ang pinaka-smooth, ang pinaka-magandang sistema? Sa naranasan ko I can say, so far the best system. Wow! Direct reaction mo doon. Ikaw naman pala yung server naman pala yung sistema mo. Doon lang tayo sa totoo. Yeah, well, it's because I had a good actor, di ba? Yes. Not good actors, good intelligent actors. Your shooting comes out very smooth, hindi ba? Hindi lang naman sa amin yan nasa mga artista rin kasi yung apat na kasama ko, si Melissa, si Carl, si Johannes, si Pepe, apat lang yung artista ko, how could it be not smooth, di ba? At saka naging close kaming apat dahil kami lang talaga ang doon sa pelikula. So yeah, thank you so much for those kind words, Pepe. Thank you, Direk. Pero nasabi niya direct na kaya naman pala natin na i-adapt. Saan ba galing yung sistema mong yun? But i-share mo rin sa iba para lahat ganyan dapat ang sistema. Direct, para ikaw na pala yung ganyan. Hindi naman. Direct. Ano yun? Anong sabi mo, Alan
Jones, anong sabi? Sabi niya, kaya naman pala i-adapt yung sistema na gano'n. Saan ba nagaling yung sistema mo? At saka bakit ikaw lang yata yung gumagawa naman? Well, una Alan Jones, sa dami ng pelikula ang ginawa ko, di ba? Yung mga tauhan ko, gamay na yung method ko, yung kaparaanan ko, di ba? So, who did I learn this from? Ito, yung sistema ito na tutunan ko kay Pepe Gallaga. Okay? Nung nagtatrabaho kami nila Pepe Gallaga. Itong pagka-organize, yung division of labor, yung selection of people, yung timetable, yung time traffic, lahat yan na pag-aralan ko kay Pepe Gallaga. At na-modify ko sa sarili kong sistema through the years. At kaya yung mga tao ko na kasamahan ko ngayon, maniwala ka Alan, yung mga kasamahan ko, mga who's been with me for about 10 to 12 years, yung utility ko is with me for the past 18 years. Kasi magkakasama kami pa, hindi kami kumpanya, pamilya na kami. Dahil yung gamay na namin ang isa't isa. Kaya pagdating mo sa set, maging horror movie na katulad ng Guamax. Kita ko na so ayaw ko mapuyat, Alan. It's bad for the skin. Yes. Tama. Direct, pinuri ka ni Pepe. Ikaw naman ano yung masasabi mo? Ay, naglalag ka ba? Hello, Direct? Are you there? What was the question? Ayan, may delay, no? Direct, pinuri ka ni Pepe. Ikaw naman ano masasabi mo sa kanyang mga magagandang words? Ngayon naka-work mo siya, sabi mo kanina parang dream come true to makatrabaho siya. Kamusta ngayon naka-work mo na siya? Dominic, anong question? I-repeat mo lang. Direct, ulitin ko ha. Can you hear me? Yes. Ay, naglalag na. Okay, Dom, Ulitin ko direct yung tanong. Hello. Ano ba? Kaya ba? Ayan. Oo. Ay, pagkanda ko yung audio. Ay, direct. Sabi ko kasi, di ba si Pepe pinuri ka? Ano naman masasabi mo na naka-work mo si Pepe? Nasabi mo nga parang dream come true mo siya makatrabaho. Ayun. Okay, Dom, pag-iulit mo kasi napakalapit ng mic sa bibig ni Alan. Anong tanong niya? Alayo. Dom, ano yung question? Ano yung sasabi mo? Sabi mo si Pepe, no question asked. Okay, Pepe is a professional, theater trained yan. You cannot get any better an actor in terms of discipline and in terms of delivery. Okay, uulitin ko theater trained siya, disciplinado siya. Pagdating niya sa set, alam niya ang kanyang gagawin. Matalino siya. Okay, at higit sa lahat, hindi sa sagabal sa trabaho, siya ay isang asset sa trabaho. He is one of the best actors I have worked with, and I will work with at the slightest provocation. Okay? Ang sarap-sarap katrabaho ni Pepe. Okay? Uulitin ko, Alan, ang sarap-sarap katrabaho ni Pepe. Thank you, Direk. Likewise. Love you, Direk. Kinabog mo yung papuri niya, Direk. Ang audio. Ano yung Direk? Sabi ko kinabog mo yung niya, yung... Ano yung Don? You have to talk. You want to talk, Don? Because you are the one here. Direk, pinapapuri ni Pepe sa'yo. Yun ang sabi ni Alan Jones. Ano sabi ni Alan Jones? Pinapapuri ni Pepe. Pinapugan mo si Pepe, Direk. Okay. Thank you, Direk. Hirap ko kausap, Direk. Kasi, Pepe na lang tayo.